Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge G, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Motos pa rin tayo, pero eto kaka-upload lang. 'Di ba? Halos kaka-upload lang nito. Jabo versus Blitzen. Jabo, kilala naman natin, pedestal 4 champ, at ilang beses na rin natin siyang na-review, FRBL, Pulo, at dito sa Motus. Blitzen, familiar siya sa akin, pero I don't remember if na-review ko na ba siya sa dami ng battles na na-review natin dito sa Motus. I don't know kung debut battle niya to or what, pero kung paano pinakilala ni Mzite etong si Blitzen, kampiyon daw ng rap lines. So it's a battle of champ versus champ. Exciting kasi ito yung mga gusto kong battles, 'di ba? Alam niyo naman 'yan eh. Alam niyo naman, 'di ba? Champ versus champ, isa sa mga paborito kong match up talaga sa mga ganitong klaseng rap battle league, 'di ba? Okay. Hindi ko na patatagalin, hindi na ako magbibigay ng insights kasi I'm not sure if na-review ko na si Blitzen or hindi pa. 'Di ba? Ang unfair kung magbibigay tayo ng insights kay Jabo. 'Di ba? So, 'yun. Tignan natin anong klaseng battle yung mangyayari ng champ versus champ. Ultimate 4, Jabo versus Blitzen. Game. Nag-coin toss kami. Nanalo si Blitzen. Pinili niya mauna si Jabo. Unang para kay Jabo. Ultimo 4. Pakinggan natin. Yo! After finals, they said, kaya niya pa ba? Baka wala na yung spark niya. Aminado, dismayado. Aminado, di ganado, dismayado sa naging run niya. But still, I got my batteries up, naka-start pa. Magbabayad to sa robot, naka-charge na. Malabo akong malobat, bitch. Naka-solar panel, every ray will hit. Madidismantle, you gon' play me, blitz. Mag-early castle, yeah, go hide behind, but I'll find your bitch ass. Pagkasik ko, masisik to, mga singko, wala kang ligtas. Bitch, what? Nag-wordplay ka na din? Gago ang kate. Pasensya na, si Nego G na digest ko na kasi. Champion to? Oh! No comment, tol. Pucha. Tangina. Angas nung ano nun, no? Actually, nakuha niya agad yung momentum dun sa robot. Mag-abide sa robot. Naka full charge. Naka solar panel. Maganda kasi na yung reference niya is yung battle niya din laban kay Nego G nung finals ng Pedestal 4. Kaya sa mga nakapanood nun, may gets nyo yun. At ako, isa ako sa mga nakagets nun at naintindihan ko yun. Tapos biglang may ganun, no? Yung Nego G, ang kate, na-digest ko na kasi. Wow! Siko, masisik to, mga singko, wala kang ligtas. Bitch, what? Nag-wordplay ka na din? Gago ang kate. Pasensya na, si Nego G na digest ko na kasi. Ang lupit, no? Champion to? Bitch, please! We're not on the same league. Tingin ko sa inyo, basic. Ang matalo mo ako, daydream. Gusto mo laman dick ride kay M-Site, gay shit. Wala kang alam sa tunog Motus, boy. Hindi ka native. Yeah! Pinandayo to. Champion. Sino ba tinalo mo? Si Kerubin? Sino ba yon? Punyeta ka. At ang pinakamahalagang tanong,
Sino ka? Parehas hindi kilala. Alam mo paano ako napapayag-decide na kalabanin ka? Isang salita, kampyon. At para sa isang competitor na katulad ko, yun ay sapat na rason. Kaya sabi ko, sige Sight, hayaan mo siya sumubok. Hindi pa siya handa makipaglangoy sa big fish, pero pwede ka na malunod. Kaya tutok, yung bibig punuin ng balag ang umabot sa throat. Gan tuluyang mabilaukan at magrason na nag-choke. Total gawain mo. Kung di ka nag-choke, nag-i-stutter ka. Yung memory mo broke, ina-alter pa. Madalas ka ano, robot ka? Di na yan madadaan sa reboot. Dapat dyan reformat na. Joker! Di mo alam kung kabado o tanga. Ang ingay-ingay pa, yung bibig mo, sarado mo nga. Di mo madadaan sa sigaw pag yung kaba halata. Parang ang media na sa opisyalis bumangga kasi pagkadada, sabay mawawala. Kaya wag ka dito umasta. Hindi tayo parehas ng rason kung ba't dito sumampa. Nandito ka para patunayan sa madla na kaya mong sumabay sa tula. Na kaya nyo sumabay sa tula. Ako nandito para protektahan yung liga kasi ikaw tong dumayo. Patunayan kay Enigma na handa na nga ako. Kaya lang naman natalo si Nego kasi nag-joke. Kailangan lupitan ko palalo para patahimikin itong mga nagduda na tao. Lahat yan nakahain sa plato, nape-pressure na nga ako. Pero sige, di naman nabago to. At ikaw, galingan mo mag-represent kasi yun lang trabaho mo. Champion. Woo! One word. Powerful. That's it. Powerful Jabo. Tapos na ang breakdown. Yun lang. 'Di ba? Tang ina mo, Jabo. Si Jabo, sa kada panood ko sa kanya, lalong nag-i-improve eh. Lalong lumalakas sa... Halimbawa, ito napanood ko si Jabo. Sige, yun na lang. Yung finals na lang. Or sabihin natin yung pedestal. Hindi, sige yung finals na lang. Ito, describe ko lang. Malakas na yung performance ni Jabo nung finals. And I thought na yun na yung final form niya, yun na yung todo niya. 'Di ba? Lalo na yung robot na something. Pero ito yung next na battle niya after niya mag-champ eh. Ito, pinapakitaan pa rin tayo ng another powerful, another question na may ilalakas pa ba si Jabo. Ganun eh. So, props kay Jabo kasi sa bawat battles niya, ang hinihigitan niya yung performance niya nung last. And magandang example 'yon kasi wala kang ibang kalaban kundi sarili mo, 'di ba? Ma-perform mo man 'yan ma-perform mo 'yan ng malinis, 'di ba? Yun yung pinaka trophy, 'di ba? Bawal mag-choke, ayun talaga iniiwasan ng mga battle MC, bawal mag-choke, pero once na ma-deliver mo ng maayos yan, pucha, solid yan kung paano mo siya pinractice, 'di ba? Kaya shoutout kay Jabo kasi mas nagiging yung improvement niya nakikita ko na nagtutuloy-tuloy. And shoutout sa round 1 niya dito. So rounds 2 and 3 exciting kung paano niya tatapusin yung battle na to kasi yung round 1 niya super agad powerful agad, 'di ba? Yung reference na champion versus champ, kung paano ako napapayag ni Sight, isang salita lang, champion or kampiyon, tapos yung robot na full charge, di ba? Marami. Yung na-digest ko na si Nego G, marami pang iba. Okay? Blitzen, tignan natin kung paano niya babasagin, ibabalik yung mga ganong lines ni Jabo. Yo! Ang ina! Daming pakulo! Tunog motos! Tas yung breath, amoy pulo! Ina. Eto pala yung Japanese. Woo! Talaga? Tanga ka! So paano ka magsulat? Katakana? Ulul! Kampiyon daw to, kabilang sa top picks. Ulul mo sidekick ni Diyos na kutusan. OA mag-react, malamang utusan, napakabobo niyan. Inaasar si Nego sa gestures para ma-pressure, tas nag-robot dance.
Cyborg na sumasayaw on command! Gusto ko salpukan, malaong back! Terminator ng rap lines laban sa cyborg na nalolobat? Puro ka technical issues ito'y delix na mission kasi Jabo, you whack! Kalahating tao pa rin ang cyborg at sa other half ka masusugat! Okay. Other half! Okay. Nga, other half. Ganda yun. Kaya naghahanap ng love life kaso palaging disaster. Palpak sa dating app, sarap bigyan ng organic encounter. Saksak sa puso ng cyborg, yun yung supply niya ng power. Kalas-kalasin yung mga bakal, yung katawan magsasuffer. Di mabilang yung suntok kasi wala kang pang counter. Sumigaw ka pa louder hanggang maubos na yung bakal, puro na lang organic na matter. Hanggang tuluyang flatline at yung cyborg mawala na sa limelight. Tuturugin sa dulo, pupugutan na ulo, papadala ko sa rap lines. Yeah. Tinalo mo, tangina. Si Nego G na nakalimot. Ako 2 beses ko dinurog yung kerubing may memoryng naka-triple. Habang yung triangulo nakabilog. Yung anghel nila sa impyerno 2 beses ko pinaikot. Kaya nagkamali ka na napili mong katunggali. Di mo ako mahahabol kahit pa 10 balik. Anong sakit? Anong tapik pa yung kailangan para iyong makuha? Na pumapatay ako ng tagalangit, ikaw nang titisod lang sa lupa. Sabi mo di mo ako kilala? Ako si Blake. Langit lupa na ano yun, na reference yun ah. Sakit! Anong tapik pa yung kailangan para iyong makuha? Na pumapatay ako ng tagalangit, ikaw nang titisod lang sa lupa. Sabi mo di mo ako kilala? Ako si Blitzen! Kidlat. Pero hindi ako speed rapper, di ako ganun maglaro. Kidlat kasi bigla ang silakbo, ikaw kilala kita, John Brent. Di mo ko kayang i-handle. Kampiyon pa to, nilalaro pa rin yung battle sa battle. Napaka-basic ng linya, napakahina ng suntok. Pag ako gumamit ng bote, merong lightning sa loob. Marupok, pabuto mo. Mapapaluhod pag sa tuhod sisipain. Sabay kimbos like sa ulo, wag niyo ako aawatin. Uppercut literal, sa tuktok hihiwain. Sabay pagpag ng espada. Kasi kailangan ko pa to. Pahid sa manggas para matanggal yung dugo. Masyado ka pang weak, paubos na yung techniques. Ako marami pang plano, I got something up my sleeve. Yeah. Nakakapagtaka na tong si Mr. Katakana, pinalis ng katagana, mas matala sa katana. Okay. Round 1, Jabo. Okay, so isa lang naman yung I think na nakita ko na lumamang si Jabo. Si Jabo mas mabilis niyang naipatatama yung mga mensahe niya, mga punchlines niya. Mas mabilis ma-digest. Sa setup ni Jabo may suntok eh. Kaya pag dumadating yung pinaka punchline, haymaker talaga. Room shaker talaga. Ganun yung structure ng sulat ni Jabo. Sa round 1 na pinakita sa atin, na pinerform ni Blitzen, iba. Halata mo yung 4-bar set. 'Di ba? Naka 4-bar set siya. So, set up, suntok. Tapos palit, set up, suntok. 'Di ba? Ganun. So, sa akin, mas matagal dumating yung punchline ni Blitzen. And may mga instances din guys na sa haba ng setup tapos hindi ganun ka worth it yung punchline, nagiging dead air, 'di ba? So pero shoutout kay Blitzen na may mga lines naman siyang nagustuhan ko, may mga punto naman siya na nagustuhan ko, pero I think yung ganung klaseng round hindi siya ubra kay Jabo eh. Kasi sa performance ni Jabo kanina, yung aggression, yung pagiging aggressive, ang ganda nung na cover nun eh. So I think yung performance, aggressive, konting-konti lumamang si Jabo doon. 'Di ba? Tapos yung delivery, Jabo din. Sa sulat, at some point pwede nating makitang pwede nating sabihing dumikit eh. Kasi yung structure lang naman nagkaroon ng difference. Yung structure ng kay Jabo sa setup may suntok na. Kaya pag dumating yung pinaka fourth line sa 4-bar setup niya, mas matindi yung impact.
kay Blitzen kasi halata mo na humahaba yung setup kasi medyo matagal dating ng punchline or sometimes hindi pa ganun ka-powerful yun. So, yun, ganun lang naman. Pero, ulitin ko, may mga lines naman si Blitzen na okay at tumagos. Diba? Kulang lang. Round 2, Jabo. Score, 10-8 in favor of Jabo. Alam niyo ba yung mga taga-rap lines? Bukod sa maayos sila na MC, rap typer din sila. Paano yan pag may cypher, may typewriter ka na? Paano ko seryosohin to sight? Kung dito may 3 minuto para linya ma-concise, sa kanila, 1 minuto para magbasa, tas 2 minuto para mag-type. Bata ka pa lang, alam na sa inyo na magiging rap typer ka. Kaya rinegaluhan siya ng tita niya. Keyboard naka-git rap pa. Kaso nasira agad nung nag-speed rap siya. Enter. Tapos ngayon, face to face, yung adjustment niyan medyo mahirap tol. Lalo na sa vocal speech. Kaya iisa lang yung tunog niya every time he speak. Ako nag-iiba ng tone if I click some different keys. Hindi parehas yung ginagalawan natin. I move in a different frequency. Magkano ba premyo mo? Pwede ba sabihin kasi interesado ako? Di mo mabibilang sa daliri kung ilang libo yung linamang ko sa'yo. Hindi tayo parehas ng wavelength. Tumatanggap ka ng lukot na papel, naabutan ako ng paycheck. Pero hindi ito tungkol sa pera o sa rangko ng liga. Huwag mong tinitake out of context. Parehas tayong nag-risk sa oras pero mas mahal yung Rolex. Gets mo ba? Gets mo ba, Bano? O dapat pang isubo sa'yo? Parehas nating inaral tong laro pero mas natutuwa ko. Ano, mas matanda ka? Kaya pwede mo akong batain? Di mo sure. May epekto pa ba yung edad? Siguro, but not totally true. Gaano ka nakatagal bumabattle? 1 year ago yung unang laban mo sa YouTube. 6 years yung akin. Gets mo ba, dude? So in hindsight, pagdating sa battle, I'm 5 years older than you. Tangin na to, bata! O tas baka sabihin mo, 1 year ka na, naabutan mo pa ako. Di rin gagana. Pues, di gagana. Tandaan mo, meron tayong kasabihan, hindi lahat ng pinagtagpo, tinadhana. Kaya wag kang feeling at home. Kung undefeated ka doon, dito, hindi ka ganun kagaling. Pwede ka mag-champion, pero tingin ko sa'yo, rookie pa rin. Hindi parehas yung timbangan natin. Kung ihahanay ako kay Laterdi, siguro ako yung mahina. Tanggap ko at mamarapatin. Pero banukang ituturing kung itatapat ka sa akin. Hindi ka pwede magmayang. Binaba niya yung sarili niya, tapos inangasan niya si Blitzen. Diba? Pwede akong ikumpara kay Laterdi, pwedeng ako yung mahina, pero banuka pagdating sa akin. Pang! Natin. Kung ihahanay ako kay Laterdi, siguro ako yung mahina. Tanggap ko at mamarapatin. Pero banukang ituturing kung itatapat ka sa akin. Hindi ka pwede magmayabang sa Mirage kung sanay kang nag-aangkas. Hindi ka papapel sa 3 at di ka lelevel sa class. Halos lahat yon kaidaran mo. Pero ikaw yung unang malalaos. Sa harapan nila, hindi ka natatayo. Kung sa pinakabata dun sa 4, hindi ka natatagos. Ayun na. Time na? Utang inabitin, Jabo. Parang ikli nun. Or sobrang nagustuhan ko lang, no? Puta, bitin. Para sa akin, bitin. Sa harapan nila, hindi ka natatayo. Kung sa pinakabata dun sa 4, hindi ka natatagos. Bitin yan. Nabitin ako doon. Sa tingin ko, hindi pa yun yung todo. Or maikli talaga. Or nagustuhan ko lang sobra yung yung performance ni Jabo. I don't know kung alin doon, no. Pero so far ang ganda nung reference niya na sa mga champion ng pedestal. 'Di ba? Lalo na yung pwedeng ako'y mahina sa 3 pero banu ka sa akin, putyan, lupit nun. Yung binaba niya yung sarili niya doon, nagpakumbaba siya, tapos biglang inangat niya rin yung sarili niya. Ano pa? Marami siksik na naman to. Pero since para sa akin bitin siya, I think better pa rin yung round 1. So ito yung chance ni Blitzen makuha yung round. Okay, so game, pakinggan natin to. Ayun na.
Yun na yun. Fuck. Hindi na pa ako bored. Anong Mirage gago? Dumating ako dito, naka-Ford. Uy! Panginoon to. Pero gago, tangkad mo, shit. Mukha kang overgrown matching na bobo. Ang yabang porkit sa motos, inangkin mo trono. Lahat ang atake ko nakakagulat. Parang atching ng lolo. Tong fresh na kampiyon ng motos, ako na yung papanis. Yung chance mong manalo dito kasing liit ng dugo mong Japanese. Kasing liit ng dugo mong Japanese. Citizen ka dun? Ba't dito ka naglalalaban? Gago Pinoy ka pa rin na nakikipagsapalaran. Kung pumunta kang Japan, di ka kikilalaning Japanese. Ang laki-laki na mata, tas yung bigote pang Middle East. Gago. Wala akong pake kung meron kang pera ng Hapon. Kung pumunta kang Japan, chapuera ka doon. Second class citizen, puro second hand mga banat nito. Yung laro sa daliri at Yakuza, ginamit kay K3, tas inulit kay Supremo. Sa ganong modus, sa motus, nakuha niya yung title. Ganon daw sila sa Japan, required mag-recycle. Gago, taga-saan ka ba? Tokyo? Kyoto? Seto? AI, technology, feeling henyo, ulol mo, bulakenyo! Ina nito ang puta. Gago. Bulakenyo! Alam niyo bang bata ba to? Gago. Si Sisik mas matanda pa sa'yo. Alam ba ng mama mo at papa mo na dito ka naglalako? Pag walang laban to, naglalaro. Kumusta mga grado mo? Malas mo ako kalaban mo. Permanente ng markado to. Malalagot sa matata mo. Kadabara ko mukha mo sasalo. Kadabara ko mukha mo sasalo. Paano to naging kampiyon nyo? Balo pa tong hapon na to. Hapon ba to? Kanong-kano sa pagbato? Kadabara ko abot sa'yo. Jabo ano? Kahit sumigaw ka pag gago, walang matatakot. Di ka mananakop. Sakop ka lang din ng Pinoy na sistemang kurakot. At kung puro ka Japanese, fantasies ako yung reality na bubulabog. Dadalhin ka sa talahib. Dadalhin ka sa panganib. Wala nang body bag o trash bag. Diretso lang yan sa plastic. Diretso lang yan sa plastic. Iiwan sa talahib. Bahala na yung mga uod na sa bangkay mo maakit. Wala akong pake. Ah, fuck. Bahala na yung mga uod sa bangkay mo maakit. Walang AI, walang technology. O kaya, walang AI o technology, lahat naturally processed. Bangkay sa gubat, Japanese suicide forest. Di ka maliligtas na matitigas at paligoy-ligoy mong bitaw. Ika'y magigiba sa paligid ng mga scripted nilang sigaw. Wala akong pake, kung lahat yan sa'yo kampe. Di ko kailangan nakakuntsaba, gagawin ko silang saksi. Okay, so round 2 Blitzen sana yun. Blitzen sana yun. Kasi wala, mas nagustuhan ko lang yung ano niya, mas nagustuhan ko lang yung mga punto niya. Yung paggamit niya ng Japanese ka, yung konting ano mo ng layo mo ng Japanese something ganyan. Nagustuhan ko lang kung paano niya gamitin yun. Tapos 'di ba nga na medyo maikli para sa akin yung round 2 ni Jabo. So sa tingin ko lumalamang si Blitzen. Sabi ko puta, lumalamang na si Blitzen. Nakukuha na niya yung momentum. 'Di ba? Yung Bulakenyo, yung tagasan ka ba? Tokyo, Kyoto, tapos biglang tayo na mo Bulakenyo. 'Di ba? So maganda 'yon, magandang reference 'yon. Pero ano kasi high stakes kasi tong ano eh. High stakes kasi tong laban nila. Hindi siya alam mo 'yon, hindi siya tulad ng mga non-tournament battles na non-tournament battles lang, 'di ba? Na pwede natin palagpasin yung ibang mga details. Ito kasi high stakes to. So paano naging high stakes yung battle na to? Champion sila sa sa liga na pinanggalingan nila. Si Jabo dito nag-champion sa Moto, si Blitzen nag-champion sa Rap Lines. Andito nga sila Vitrum tsaka si ang pangalan nun? Vitrum tsaka si Ultimate eh. 'Di ba nandiyan eh. So suporta sa kampiyon nila. So high stakes siya. So sa tingin ko yung dumi sa performance yung mga ganung starters na sobrang liit, sobrang minimal
sobrang ano yun, sobrang nagmamatter yun sa ganitong ka-high stakes na battle. So, supposedly, decided na ako na blitzin yun, pero dumami eh. Dumami yung mga stutters niya, dumami yung mga slip-ups niya. I'll go with Jabo pa rin sa part na to. 9-8, di hamak na mas malakas tong round 2 ni Blitzen. Pero dahil sa mga stutters niya, na-maintain lang ni Blitzen yung round 1 performance niya. So, 10-8 sa round 1. Round 2 naman, 9-8. Binaba ko ng konti si Jabo dito kasi feeling ko nga mas maikli yung performance niya dito. So, yun. Sayang kay Blitzen kasi kuha na niya yun eh. Sa kanya na yun eh. Nagkaroon lang ng dumi, slip up sa performance. Mas nagustuhan ko kung paano niya pinagtahita yung mga references na naisip niya, yung mga angulo niya para kay Jabo. Mas powerful. Hinaluan niya pa ng mga jokes, mas effective. Diba? So, sayang. Sa kanya dapat, pero yung linis ng performance nagkatalo. Okay, so that's 19-16, up by 3 points. First 2 rounds, Jabo. Round 3, pakinggan natin. Yung banat para kay Jabo. Parehas daw agresibo sa bawat trim at bitaw. Isang may punto yung mensahe na nais ihiyaw at isang agresibo na puro ingay at sigaw. Ako agresibo kadalasan. Kasi umaapaw emosyon. Ito nag-aaya ng suntukan kapag natatalo sa diskusyon. Mahilig ka mamisikal? Pues subukan mo ngayon. Tignan natin kung mapapagalaw. Kung hapon, sumo wrestler, sanay makipagtulakan sa round. Di mo ako madadarag. Sanay ako sa ganto. Personal kong buhay, sige galawin mo. Bilang gante, lalamuning buo. Wala akong ititira sa gago na to. Wala akong tinatago, baka lang alam mo. Ang gas skeletons in my closet kasi pati buto linunok ko. Personals ang kanyang best suits. Pero wala siyang quotable lines na nape-press. Wala namang brand new sa linalatag mong vibe, taragis. Panay chismis ang hinahain itong dirty guy kainis. Pues piece of cake lang tong bitch, cherry pie, marites. I will take advantage of this motherfucker. Makikipag-square ka sa akin, gagamitan kita ng box cutter. Hindi pa pwede mag-chill. Di pa kumukota, I'll make you suffer para ka nakipag-beef kay Rocky Balboa sa loob ng meat locker. Kaya, yeah, I'll fuck you up. Hanggang sa St. Peter, malista ka. Tama lang na marak ka ni Rocky kasi rockista siya. Eh, di ba? Di ba rockista ka? Hardhead. Yung grupo niya, Hardhead. Mga matatabang high blood na nagsusundutan sa bibig. Kapag nagbumoshpit sila, para sila nagbubunduan na biig. Ano sabi ng mama mo sa pagiging rockista mo? Demonyo ka, demonyo! Bata pa lang, rebelde na to, kaya hindi na bago sa kanya makipagsagutan. Pues mali ka ng pinasok. Ano kala mo dito, laro lang? Dapat kilalanin mo maigi kung sino dapat katakutan. Nung pumasok ako sa isip mo, yung mga demonyo nagtakbuhan. Wala pa akong talo sa motus. Baka di mo nalalaman. Ito undefeated din daw, pero ba't ang daling banatan? Diyan ito mag-rap, motivated sa bawat balitaktakan. Huling beses na nagpakamot sa simbahan, yung mga krus nagbaliktaran. Kaya mali ka na napiling katapatan. Nagpakamot. Baliw na ako Baliktaran, sa ganito, hindi na Kusaga. para pamarisan. Parang tus na kaliwaan, di mo to gustong kapalitan. Kaya ang resulta ng laban, simple lang na mabubuod. Yung noo niya kukunot. Sight, wag mo na ako bigyan ng dugyot. Dapat may class na yung susunod. Yeah! Bumalik ka na sa rap line, si Vanguard nalulungkot. Wag kang utot. May class na ang susunod. Yeah! Mangyayari kaya yun dito? Sana. Yun yung mga hangad kong battles eh. Yung mga champ versus champ sa liga na pinanggalingan nila. Yun. So yun, I think for formality na lang siguro yung round 3. Blitzen, pakinggan natin. Namumulisto ng tugma. Niray mo yung blank sa blank. Madalas niyang dura. Sa ganong linyahan, tuwan-tuwa ka. Inirime nga ni Looney yung kapwa sa kyapwa. Manatili ka mahina. Sandata ko mga rima. Kahit ilang syllable, putol-putol, kumpul-kumpul. Pag ako nagko-control, mabisa. At kung gusto ko i-rhyme yung hindi nag-rhyme, magra-rhyme pa rin yun, tang ina ka.
Ako natatanging rason kung ba't nagrarime yung Jabo sa foreign battle leagues. Ano, masyado bang pilit? Gago rhyme pa rin yun kasi yung tunog magkadikit. Bullet Train! Tangina, yung mga eskema at laro sa foreign leagues ini-intercept. Tangina mo, ano akala mo ikaw lang may internet? Kahit anong plano lahat yan matatanaw ko. Bullet Train papuntang station, predictable galaw mo. Predictable galaw mo. Bullet Train papuntang station, predictable galaw mo. Kahit anong plano lahat yan matatanaw ko. Bullet Train papuntang station, predictable galaw mo. Terminator! Ah, fuck. Kada bang, sigurado yang uukit. Ako yung Terminator na bulletproof, ikaw naman yung proof na may bullets. Bubutasan gamit bakal, bubutasan gamit bala, tas bala ulit yung pantapal. Gusto mo maging cyborg, ngayon balot ka na sa bakal. Di tayo magkahanay. Yung sulat ko pwede man durog, mangumbinse o kaya maging alay. Tipong kaya ko gawing kaibigan si Christina Maris Kaaway. Fuck. Ikaw di ka nagkampiyon sa liga mo. Ako unang salang sa rap line sa ibang klase pinakita ko, may chokes aminado. Pero sa sobrang lakas, nag-adjust yung mga hurado. Sa tinubuang liga, doon ako nagkampiyon. Di tulad ng lumilipat-lipat tulad ng bitch na to ngayon. Galing kang pulo, tas biglaang bumukod. Nanalo dito sa motos kasi kala nila iba kanyang tunog. Ngayon ako naman yung dumayo. Legasiya mo burado na parang walang bahala. Legasiya mo burado na parang walang bahala. Binigyan ka ng rookie na kampiyon, niloloko ka na ata. Papatay ako ng kapwa. Kampiyon sa kampiyon pero mas underground ako malayawa. Manigas ka na lang bata parang statwa sa simbahan ng Quiapo. Sayang time. Okay, so, yun. Sabi ko sa inyo, for formality na lang yung round 3. Round 1 yung pinaka naging salpukan nila, pero nakita naman natin yung agwat ng round 1 nila, malayo, sobra. 'Di ba? Round 2, dumikit ng konti. Tapos round 3, malinaw na Jabu na yan. Okay, so 9-7 sa round 3. Yun lang, ganun lang kasimple. Hindi ko na papahabain pa kasi obvious naman. 'Di ba? Obvious naman, 'di ba? So 10, 9 and 8, 10, 9 and 9 para kay Jabo, that's 28 points. Kay Blitzen naman meron siyang 8, 8 and 7. 16, 23. So 28 to 23. All 3 rounds bibigay ko kay Jabo. Round 1 yung pinaka naging malinis na performance nila at ayun din yung pinakamalinaw na pinakamalinis na performance nilang dalawa. Rounds 2 and 3 may starters na si Blitzen, then si Jabu naman consistent. Yun lang. Jabo all 3 rounds. Ng SM South Mall, Pexenen Clothing, kay Poison Taiwan, Kita Kiskaw, sa Siren. Ng Urado, 2-1! Uy, 2-1! Ingay! Para kay Jabo, shoutouts kay Blitzen. 2-1. Pucha, dikit. Paano kung malinis na perform ni Blitzen yun? Baka nakuha pa ni Blitzen. Judges tayo. Ay, walang judges? Sound alarm, face first. Ay, Stubborn Studio, salamat. Walang judges, pucha, sayang. Gusto ko pa naman mapanood yung yung judgment dito. 2-1, no? Dikit yun. So siguro ko lang gut feel. Siguro binigay nila yung hindi, hirap din. Hirap din. Pwedeng round 1 and 2 binigay nila kay Blitzen, pero parang ang hirap naman ibigay kay Blitzen yung round 1 kasi ang lakas ni Jabu doon. Possible yung round 2 pa, pwede. Pero sa round 3, Jabu pa rin yun . So, sayang, walang judges. Pero, yun lang. And, balik tayo sa Motos after this. Meron pa tayong ibang hindi pa napapanood, yung Dodong Saipa versus Batman Nanulat. Meron pa tayong FRBL. Meron pa tayong Pulo. May isang tournament pa tayo sa Pulo. So, marami pa tayong re-reviewin. Marami pa tayong assignment. Marami pa tayong project. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.